Hello mga besh! Welcome back to my channel. For today's video, mag-DIY ako ng strawberry costume for Nutrition Month. Ia-upgrade ko ang damit na to gamit ang mga upcycled clothes. Gaya nitong tulle skirt. Hatiin ng ganito and then itatahi natin to sa may bandang neckline ng dress. Just follow mga besh kung paano ko tinatahi itong skirt na to dito sa may damit. Start tayo sa gitna ng may dibdib, yung sa neckline, and then hanggang sa matapos, matakpan lahat. Pang additional design lang to mga besh, at saka parang magagamit din naman tong skirt na to. Next is idea number 2. Lagyan natin ng ruler sa ilalim upang ma-stretch yung garter. Malalaman nyo later kung ano ang purpose nito. Sa idea na to, mag-upcycle din tayo ng long tulle skirt. Hatiin sa 6 na parte. Pag wala kayong skirt na ganito, pwede naman kayo makabili sa department store sa linen section. Tahiin, compress, and lock. Kaya nitong ginagawa ko. Mga besh, pwede naman kayong bumili ng bago, pero for me, mas maganda kung tayo mismo ang gagawa ng costume natin. Dahil sa ganun wala tayong kaparehas, original yung magagawa natin. Wala tayong kakambal. O, ito na yung natahi natin. So, itatahi ko na to dito sa may damit. Gaya nito. 3 sa harap at 3 sa likod. Oh, see? Ito na yung hitsura ng damit. May design na siya. Pero hindi pa to tapos mga besh. May additional designs pa tayo para dito. So, let's proceed to idea number 3. Sa part na to, mag-recycle din tayo ng isa pang red skirt. Ikakat natin sa shape na strawberry. Gagawa tayo ng isang malaking strawberry para i-design natin sa may bandang dibdib. Ito ay mga dahon ng bulaklak na display ko dito sa flower vase sa sala namin. Kailangan natin dito ay glue gun and glue stick and gunting. And also, wooden beads. Pag wala kayong beads, pwede naman tayong kagamit ng ballpen, black ballpen, as marker sa paggawa ng mga buto or seeds. O, ito na yun, na-attach na yung big strawberry and then proceed tayo sa pag-attach ng mga dahon dito sa baba. Lagyan ito back and front. Next is idea number 4. Sa part na to, gagawa lang tayo ng small strawberries mula din sa skirt na kinakat natin kanina. Gamit din tayo ng artificial leaves or mula ito sa bulaklak na nasa flower vase ko. Gamit ang ballpen, lagyan ng mga buto at i-attach ito. So, ito na yun. Strawberries. O, ito na yun mga besh. Ang strawberries natin ready to dikit na. Very easy and fast to do lang to mga besh. Huwag na tayong gagawa pa ng mga komplikadong bagay na mahirap at matagal matapos. And let's proceed to idea number 5. Ito ang pinakamadali, ang paglagay ng ribbon. Pwedeng plain lang to guys, but gusto ko talagang lagyan pa ng additional designs. Ilagay ko dito tong piece ng clip ng pamangkin ko. I-detach lang natin to and then idikit dito sa may ribbon, sa may gitna. Careful ako sa paglalagay ng glue dito sa damit na to kasi ang ilalagyan ko lang ay yung mga part na ina-add ko na tela upang hindi masisira yung original na damit. Ang tanong, bakit green ba ang nilalagay kong ribbon? Kasi gusto ko mag-stand out yung kulay. Oh, see? Ito na yon, pero hindi pa to tapos. Let's proceed to idea number 6. Mag-upcycle tayo ng knitted blouse. Ikat natin ng ganito kasi gagawa tayo ng big strawberry. Tahiin sa may gilid at mag-leave ng konting space kung saan baliktarin natin at ilagay natin sa loob ang mga ni-recycle nating plastics na kinakat ng small pieces. Pagkatapos mapuno, tahiin ito upang ma-close. And then magka tayo ng ibang tela na kulay green. Fold once, twice, thrice, and cut. At napakadaling gawin lang naman ang mga steps na to. Isa din to sa mga paraan sa paggawa ng mga artificial flowers. Pagkatapos ikat, idikit natin dito. Lagyan ng enough glue upang hindi madaling matanggal.
Ito naman ay butones ng sirang pants. I-recycle din natin to. Ilagay natin dito. Oh, ito na yun mga besh. Tapos na tayo. Nakagawa tayo ng big strawberry mula sa recycled materials. At hindi pa din tayo tapos. Let's proceed to idea number 7. Sa parteng to, mag-recycle tayo ng plastic gallon. Hatiin and ikat ng ganito. Follow mo lang kung anong pinakat ko dito, anong pinagagawa ko dito. I-form ng ganito and then gagawa tayo ng dalawang slits opposite to each other kung saan natin ilalagay yung handle. I-insert ang handle dito sa may slit and then i-fold once upang hindi siya malaglag, mag-hold talaga. Ito pala ay gagawin nating basket kung saan ilalagay natin ang ating big strawberry. Hindi pa din to tapos, lagyan natin ng paint. Mas maganda kung gumamit tayo ng spray paint kasi pantay-pantay yung pagkalagay ng kulay. Pagkatapos mag-spray, let it dry for several hours or more. At ito na yun, tuyo na siya. Tuyo na siya pero hindi pa din to tapos. Lagyan pa natin ng kunting design, kahit isang bulaklak man lang. Lagyan ng hole dito kung saan natin i-insert yung nag-iisang bulaklak natin. Oh, ito na yun mga besh, ready to use na siya. Pwede na nating ilagay dito ang ating big strawberry. Pwede din naman tong dalhin without the basket, the strawberry alone. Optional lang naman to. So, tapos na to. Set aside lang muna natin to. Pang props lang naman to. So, let's proceed to idea number 8. Ito pwede tong belt or pwede tong pang scarf. So, gamitin natin or i-upcycle natin tong sleeves ng ating knitted blouse kanina. Gagawa din tayo ng dalawang strawberries. Pagkatapos ma-wrap, itatahi natin sa bandang ito upang ma-close. And then mag-upcycle tayo ng another piece of green cloth. Gagawa ng circle. Same sa ginagawa natin kanina, fold once, twice, thrice, and cut, and then itahi to attach. Itong isang circle magagamit na to sa dalawang strawberries. Ito na mga besh, pwede siyang pang scarf, pwedeng belt. It's up to you kung paano mo to gamitin. Ayun, tapos na tayo sa parting to. Let's proceed to idea number 9. Ang i-recycle natin dito ay yung broken headband at waist part ng skirt. I-insert lang natin yung tela sa may headband and then lagyan ng designs. Again, magka tayo ng artificial leaves. At ilagay sa parteng to. At tayo ng small piece of tulle na ilagay natin dito. I-design lang din natin dito sa may headband next to the leaves. And again, magkat na din tayo or gagawa tayo ng isa pang strawberry. And more artificial tiny leaves, parang magmukha naman talagang strawberry itong pinaggagawa ko dito. And more pa para i-decorate natin sa ating headband. And lastly, gagamit tayo ng red ribbon para i-cover natin sa badang to para magmukha naman siyang malinis. Oh, see, ito na yon ang final product na nagawa natin, ang headband. Simple lang to mga besh, but I made it with love. Because I love to work like this. Mag-i-enjoy ako kapag ganito ang mga pinagagawa ko. Mga besh, kunting tiis na lang, huwag sana kayong mapapagod. Let's proceed to idea number 10. And lastly mga besh, gagawa pa tayo ng 2 additional strawberries. Gawin nating design sa cute shoes ni Pretty Zuri. Tayo ng 4 na strawberry shape and then
tahiin kagaya ng pinagagawa ko kanina sa big strawberry and then baliktarin and filled it with cotton. Ito yung pinaka-cute sa lahat ng strawberries na pinaggagawa ko sa videong to. Pagkatapos maglagay ng cotton, tahiin ito upang i-close. And then kuha na din tayo ng artificial leaves and then ilagay dito. Put more glue upang hindi siya madaling matanggal. And then lagyan natin ng mga buto gamit ang ating ball pen, black ball pen. Oh, diba? As you can see, ang cute ng strawberries na nagawa natin. Ready na tong ilagay sa shoes ni Cutie Zori. But kailangan pa natin ng dalawang dahon. Serve as the base sa ating strawberry. Sa bandang to, gagamit ako ng yarn. Itatali or ilalagay ko dito sa may ribbon part ng shoes because the reason why ay ayaw kong masira tong sapatos ng dahil sa glue gun and glue sticks. Diba mainit to? And then baka matutunaw tong shoes. Kaya gumagawa ko ng paraan kung saan ko ilalagay ang glue na hindi nakatouch, hindi siya dumidikit sa sapatos, sa yarn lang na tinatali ko. At saka yung sa strawberries. And finally, ito na yon. Ready na ang shoes. So this is the final result, the final product sa ating pag-upcycle ng mga clothes. Thank you so much everyone for watching my video. Please don't forget to like, comment, and subscribe si House of Creativity. Akala mo tapos na. By the way, ito pala yung pretty girl na susuot ng ating pinagagawa na costume. Shout out to Ate Belle, Kling Kling, and thank you so much for trusting me. Mga besh, I hope you like my video at sana may natutunan kayong bagong ideas galing sa akin. God bless everyone and see you in my next video. Mga besh, umubisita gani mo sa akong channel or sa akong video, pag-comment lang sad mo or makitaan punta mo o mabisita punta mo. Yay! Sa makasabot lang, Bisaya ni.